na tayong mga Pilipino ay isa sa mga pinakamabait na lahi dito sa mundo. Amen? Mga kasagingan. Even some foreigners would agree that we Filipinos are one of the friendliest race and people in the whole Oh, world. we're very close to mountain. And yet, You like? even if we are very friendly, I think most of you would also agree that a lot of us have some toxic traits and Why you behavior. like that? Pagkabait-bait man natin, Toilet nila. meron pa rin tayo mga negatibo at masamang pag-uugali. Amen? Ano pong ibig ko sabihin, halimbawa? Alam niyo po ba sa Pilipinas lang kayo makakakita ng taong nakikipag-birthday na walang dalang regalo, pero may dalang Tupperware at plastic na pambalot? Sa Pilipinas lang po kayo makakakita ng taong walang trabaho, pero palaging nakikipag-inuman at nakikipagsugalan. Amen? Sa Pilipinas lang po kayo makakakita ng tao na kung saan pag nangungutang, napakabait, It's a lot. pero pag sinisingil mo na, galit. Damn shit. Sa Pilipinas lang po kayo makakakita na kapag natalisod yung kanyang kaibigan, tatawanan, imbis na tutulungan. Sa Pilipinas lang po kayo makakakita na kung minsan nagpapasaring sa social media, pero pag pinalagan mo, binablock ka agad. Sa Pilipinas ka lang makakakita na kung saan ang mga pamilya, magkakamag-anak, nag-aaway-away dahil lang sa politika. Sa Pilipinas ka lang makakakita ng mga magkakaibigan, nagbabanding, pero patago, nagsisiraan. Sa Pilipinas ka din makakakita na kung saan nilalagyan ng rosaryo, yung sasakyan, yung motor, pero pinambababae naman. Sa Pilipinas ka din makakakita ng tindahan na kung saan may poon, may larawan ng Santo Niño, ng Panginoon, pero dinadaya ang timbangan. Alam natin yan. Being friendly does not exempt us from toxicity. Hindi ibig sabihin, mabait ang isang tao, wala na itong masama at negatibong pag-uugali. May nakatago yan, may iniipit na hindi tama na pag-uugali. And in the gospel, we are reminded that we should be aware of our sinful tendencies, of our toxic and negative behavior. Tingnan niyo po sa ating nabasang ebanghelyo, ang mga Hudyo, ang bayan na pinili ng Diyos, sila pa ang nagtakwil sa kanyang anak si Jesus. Hindi nila matanggap ang ating Panginoon. Palagi silang naghahanap ng butas sa Kanya. Paano ba nila siya mapapatay at mapapaalis? Kaya naman pinaringgan ni Jesus ang mga Pariseo, ang mga nakakatanda, ang mga Hudyo sa kanyang talimhaga. Anong sabi niya? Pinahiram ng may-ari ang ubasan, ang kanyang lupain, pero ano ang kanilang negatibo at toxic na pag-uugali? Hindi sa kanila, bigla-bigla, inangkin. Mga naging land grabber. Naningil ang may-ari, pero anong ginawa sa mga alipin? Pinagbubugbog, tinaboy, at meron pang isa, pinatay. At nung ang anak na ng may-ari, siyang kanyang pinapunta, na iniisip, nagagalangin siya, imbis na pakinggan at tanggapin, pinatay din nila.
Ang talimhaga ni Jesus ay patungkol sa masamang pag-uugali ng mga Hudyo. Pero baka naman, ganyan din ang ating pag-uugali ngayon. Magandang itanong ito, ako, ano kaya yung mga toxic na behavior ko? But it is also good not only to discover our negative attitudes, but we should also think and reflect, what can we do in the midst of our toxic behaviors and attitude? Kung mayroong mga taong negatibo nakapalibot sa iyo,